mga kababayan, kung makikita nyo, napakatindi nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Talagang mapapansin ninyo at makikita ninyo yung pagiging utak kriminal, mga kababayan, di umano. Dahil nga naman, minsan sinabi niya dito, mga kababayan, sa bidyong ito, na minsan daw po nai-imagine niya na pugutan, mga kababayan, ng ulo etong si PBBM. Dahil nga daw, mga kababayan, sa sobrang katoksika na nung kanilang relationship nitong si PBBM. So ngayon, mga kababayan, eto, pakinggan po natin etong balita na inilabas po ng Philstar. Ano po, kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin, mga kababayan. So, taong bayan. Sabi, no? Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, ha? Umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Yung kwento niya, mga kababayan, nagsimula daw sa isang graduation. May inatinan siyang graduation and then may inatinan din itong si PBBM na graduation. Hindi daw maganda yung kanyang pakiramdam kasi nga kinukulam daw siya, mga kababayan. Hindi natin alam kung sino yung sila na tinutukoy niya, pero may ikikwento pa siya dito. Kulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Si PBBM yung tinutukoy niyo dyan, mga kababayan. Kasi meron siyang panira kay PBBM dito na parang pinapalabas niya na madamot na presidente etong si PBBM at ipinahiya yung isang bata na nagtapos ng pag-aaral, mga kababayan, dahil ata yung sa relo, yung relo na inaalbor kay PBBM. Yun yung kwento niya, mga kababayan. Alam naman natin itong si Sara Duterte, dahil sa mga pag-iwas na ginagawa niya at mga kasinungalingan na sinasabi niya, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya dito. Pero mga kababayan, alam niyo kung ano yung pinakatotoo dito? May problema ang ating vice presidente, mga kababayan, na kailangan pong napapagtuunan ng pansin, especially yung mga nakakaalam sa problema sa pag-iisip po. Yan po yung napapansin ng marami sa mga kababayan po nating Pilipino na sinasabi nga nila sa comment na dapat daw nagpapatingin etong ating vice presidente kasi nga po medyo yung kinikilos niya kasi, mga kababayan, ay hindi ikinikilos po ng normal na tao. Ano po, kami nananawagan lang naman po kami at nagtatanong na baka kailangan na magpahinga ng ating pangalawang pangulo, ng ating vice presidente, kasi nga kung makikita nyo yung action po niya, yung mga pinagsasasabi niya, yung ginagawa niya ay hindi po gawain ng isang normal na tao na nasa tamang pag-iisip po. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa po natin. Sama kami. Nakatayo kami. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. Ang daming nakarinig, mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya
sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. May masama ba sa sinabi ng ating presidente, mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman, kung tunay itong sinasabi ni Sara Duterte, may masama ba sa naging sagot ng ating presidente? Kasi nagtatanong din ang ating presidente, bakit ko ibibigay sa iyo yung relo ko? Kasi ako, mga kababayan, personally talaga, pag may isang tao kasi na let's say may gustong-gusto siya sa gamit ko, ang lagi kong tinatanong, kung ibibigay ko sa iyo to, ano yung magiging maganda mong gagawin dito? Halimbawa, mga kababayan, pagdating doon sa isang gamit na alam ko ba papakinabangan ng tao na humihingi sa akin ng gamit na yon, ang tinatanong kong malimit diyan, kung ibibigay ko sa iyo yung gamit na to, paano to makakatulong sa iyo at ano magiging pakinabang nito sa iyo? Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin yung sinasabi niya dito, nagtatanong din ang ating presidente. Malay nyo, ang sagot ng bata, Mr. President, gagawin kong inspirasyon yan para someday, kung ako man ay swertehin, pala rin, maging isang magaling na presidente din po ako, din po ako, katulad ninyo. At titingnan ko po yung relong yan na isang patunay na nakadao pang palad ko po kayo sa araw na nagtapos po ako. Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, wala namang masama sa sinabi ng ating presidente. So ngayon, pakinggan nyo pa yung sinasabi ni Sara Duterte dito. Well, nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Oo. I realized toxic na yung relationship. Paano naging toxic yon? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung... Eto, mga kababayan ha, yung kinikwento ni Sara Duterte dito, hindi natin alam kung may katotohanan ba yan o drama lang niya yan para i-divert yung usapin patungkol po sa kanya. Yung aligasyon patungkol sa kanya. Kasi kung titingnan nyo yung ating vice presidente, yung ikinikilos niya dito, mga kababayan, parang isang kilos ng tao na wala sa tamang katinuan po. Pasintabi, mga kababayan ha, kasi yan po yung observation ko po dyan. Kung ako po ang tatanungin ninyo, saan ka ba naman nagkatala, vice presidente ka? Sasabihin mo, nai-imagine mo na parang gusto mong tanggalin yung ulo ng presidente. Mga kababayan, yan ba yung utak ng matinong tao? Hindi. Wala sa tamang katinuan yung tao na mag-iisip niyan, mga kababayan. At ikikwento mo pa sa public na minsang pinagnasaan mong tanggalin ang ulo ng ating presidente. Ibig sabihin, utak kriminal ka pagka ganyan, mga kababayan, or wala ka sa tamang katinuan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Bata. Ang problema lang dito, nagamit lang yung bata na subject dun sa kwento niya. Alam niyo naman si Sara Duterte, magaling gumawa ng kwento, mga kababayan. Kaya nga siya nakaimbento ng isang libro na may pinamagatang kaibigan, mga kababayan. Diba? Kaya nga kung titingnan natin, hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi niya dyan. Kasi nga, ginawa niya lamang subject yung bata para lang mapalabas na masama si PBBM at para lang masabi niya yung gusto niyang sabihin sa presidente na minsang pinagtangkaan niya o pinag-isipan niya nang natanggalin ang ulo ni PBBM. Diba? Ipagpatuloy pa natin. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope... ba't di mo binigay? Ganun lang kasimple. Kung talaga nagmamalasakit ka, ba't di mo binigay? Ba't di mo tinawag yung bata o yung relo ko? And then picture tayo, tingnan mo. Yan, remembrance mo na binigyan kita ng relo.
dapat ginawa mo yun. Kasi mga kababayan, ang problema nga dito, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. Kasi baka mamaya, ginagamit niya lang yung bata sa kwento para palabasin na masama ang ugali ni PBBM, madamot si PBBM, at para mailabas niya yung nasa sa loob niya na gusto niyang tanggalin ang ulo ng presidente, mga kababayan. Hindi natin alam kung nagsasabi ba siya ng totoo kasi ang ginagawa niya dito, dinadivert niya yung usapin para hindi siya matanong dun sa confidential funds na ginasta po ng kanyang departamento sa loob ng 11 araw. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. This will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Ayan, di ba? Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Di ba? So na-realize ko, toxic na ito. Nasa tamang pag-iisip pa ba ang ating vice presidente? Wait lang, lakayan ko ng konti. Panoorin niyo mabuti to, mga kababayan. Yung ina-action niya dito. Realize na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Di ba? Di ba? Ay, yung mga didisit dyan, yan pa pinagtatanggol nyo. Laki ng problema, Dapat, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, dapat ang ipinapayo dito ng mga didisit, magpa-check na. Kasi kawawa ang taong bayan pag meron tayong vice presidenteng ganyan. Di ba, kita nyo yung kanya daw nai-imagine sa kanyang sarili na gusto daw niyang tanggalin ang ulo ni PBBM at nung mga katabi niya, mga kababayan. Diba? Yan ba yung nasa tamang katinuan pa, yung ganyang klase ng kilos? Yung ganyang klase ng pinaggagawa, mga kababayan? Lantaran mong sinasabi publicly at lantaran mo ring ipinapahiya ang sarili mo publicly. Diba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Diba? So na-realize ko, toxic na ito. Ang laki ng problema ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Talagang yung pumapasok sa kanyang utak manakit ng ibang tao. Yan yung nakikita ko dyan. Personal opinion. Mga kababayan, yan po yung nakikita ko dyan na pumapasok po sa kanyang kokote na gusto niyang manakit ng ibang tao, gusto niyang saktan si PBBM, tanggalin ang ulo ni PBBM kasi yan pong ganyang klase ng galawan, yan po ay hindi naiisip ng normal na tao na nasa tama ang pag-iisip, mga kababayan. Kahit sinong normal na tao hindi maiisip yang ganyan, na gumawa ng masama laban sa kapwa mo, natanggalin ang ulo ng taong itinuring kang kaibigan. Hindi po yan pag-iisip ng normal na tao. Pwera na lamang, may isip mo yan kung ikaw ay may diferensya. Hindi ko po nilalahat. Kung ikaw ay may diferensya at may problema sa iyong pag-iisip. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung muka ko. Tsaka muka niya. Ibigay mo yung title. Yung sinasabi niya. Why? Kakamping, eto tanong ko sa inyo sa mga kakamping dyan at mga dilawan. Payag ba kayo? Payag ba kayo na maging kaalyado nyo etong si Sara Duterte at saka po itong mga DD-shit? Kasi biruin nyo kahit lantarang nakikita yan ng mga vlogger ni Digong, lantarang nakikita yan, mga kababayan, ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte, abay proud na proud pa. Yes, si BP, tatanggalin ang ulo ni Marcos Jr. Proud na proud pa, mga kababayan. Hindi nila alam na iba na yung tumatakbo sa utak ng ating vice presidente na hindi na ikinikilos siya ng normal na tao na nasa tamang pag-iisip. Proud kayo na ang inyong vice presidente, nagko-comment yung mga kababayan nating Pilipino at sinasabihan na may problema. May problema sa pag-iisip. Mga kababayan, payag silang ganon. Sinasabihan na malakas ang tama ng kanilang vice presidente tapos pinupuri pa nila.
Diba, ipagpatuloy pa natin. Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. Wala kasi talaga. Yan ang problema, mga kababayan. Wala kasi talaga yung video, wala yung footage. Yung sinasabi niya dyan, kathang isip lang yan. Dahil mga kababayan, ang tao kasi na nagkikwento, kung gusto mong paniwalaan ka ng tao, magpapakita ka ng proof. Magpapakita ka ng proof na ito yung ano. Diba may cellphone naman siya. Ito yung footage na kung saan binastos ni Presidente Marcos yung isang estudyanteng bata na humihingi ng relo niya. Dahil sa sobra akong nahihiya, gusto kong tanggalin yung ulo niya kasi eto nandito sa video, yung reaction ng mukha ko. Ngayon, ano yung sabi niya? Hanapin daw yung footage. Mga kababayan, magtrabaho daw yung media. Paano makikita yan kung wala naman nga talaga? Diba halatadong nagsisinungaling para lang masabi na masama ang ugali ni Presidente Marcos, mga kababayan, para lang masabi na siya yung mabuting tao kasi nga para maipagtanggol yung bata, gusto niyang tanggalin yung ulo ni PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So, gusto ko sabihin sa kanya, hindi lang pala ito basta bratinela, mga kababayan. Hindi lang din basta kung may pera. Kung hindi, may pagkautakan din pala. Eto in my own opinion at base na rin po sa opinion ng mga kababayan nating Pilipino, hindi lang basta po may pera, hindi lang bratinela, may pagkautak kriminal din pala. Kasi utak kriminal yung nag-iisip ng ganyan, mga kababayan. Ano po, mukha atang nangangailangan na ng tamang gamutan. Sa totoo lang, mga kababayan, parang may problema ata ang ating Vice Presidente. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yang batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. Fiasco ninyo. Hindi natin, mga kababayan, yung sabi niya ninyo. Ibig sabihin wala talaga siyang malasakit sa West Philippine Sea. Kasi ang pagkakasabi niya, fiasco ninyo sa West Philippine Sea. Ayan lahat ng mga kababayan pwede niyang ipantakip doon sa issue na kinakaharap niya, itatakip niya kahit wala namang basis yung pinagsasasabi ng ating Vice Presidente. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan siguro panahon na para ibalik natin yung sinasabi ng mga DDSet kay former VP Leni. Diba sinasabihan nila, lutang, bobo, etong si former VP Leni. Pero bakit mukha atang mali? Mga kababayan, parang siya ata yung lutang at bobo, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, ngayon siya nagsasalita about dun sa West Philippine Sea na naputulan ng daliri, mga kababayan, yung isang sundalo natin doon. Ngayon niya tinatalakay, mga kababayan, pero nung mga panahong kailangan yung opinion niya, tahimik po siya. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kahit magpalit ng kulay si Sara Duterte, kahit gamitin niya ulit ang Pilipinas, mga kababayan, at kunyari hindi siya maka-China, hindi na siya paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kasi alam naman natin, mga kababayan, kung ano yung kulay niya at kung para kanino yung loyalty niya. At I think hindi sa Pilipinas yan, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And then I'll cut his head. Yan, tikta nyo. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, di ba? Tingnan nyo yung itsura niya dito. Grabe, parang hindi pangalawang pangulo. Mga kababayan, tingnan nyo yung itsura niya dito. Ganyan na yung daliri diyan sa
fiasco ninyo sa West Philippine Sea. Oh. And then, I'll cut his head. Oh, yo. So, noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakay. Ano kaya mga kababayan nyo na andi dito niya? Wait lang Nasaan yun? Yan. Yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan. Ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri. Ba't parang malimit ata masugatan si Vice President Sara Duterte? At minsan malapit pa sa kanyang pulso mga kababayan at sa kanyang leeg yung mga sugat na nakikita natin. Ano ba yan, BP Sara? Minsan ba sinasaktan mo yung sarili mo? Minsan ba, ako nagtatanong lang naman mga kababayan minsan ba dumarating sa point, BP Sara, na kapag ka napupuno ka na sa problema mo sa mundo, sarili mo yung pinagdadausan mo? Ako nagtatanong lang naman. Kasi parang malimit makita ng mga kababayang Pilipino po natin na malimit magkasugat ang ating Vice Presidente sa alas lieg, minsan dito mga kababayan, na malapit pa nga sa pulso ng kanyang kamay. Bakit? Dahil ba sinusubukan ni BP Sara na gumawa ng isang bagay na kasalanan sa Diyos mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman. Diba kasi itong inaasta niya mga kababayan, ibang-iba po ito sa normal na tao. Ano po, sa normal na taong may tamang pag-iisip. Ipagpatuloy pa natin. Diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. Oh? Diba mga kababayan? May problema talaga. Anyway, pagpatuloy pa natin. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Kaya pala mga kababayan, nagka-problema yung samahan ni PBBM at saka ni Sara Duterte ay dahil na kay Sara Duterte yung problema. Bakit? Kasi yung naiisip niya sa ating presidente ay hindi na normal. Mga kababayan, ano yung sinasabi nating hindi na normal? Ang iniisip niya laban sa ating presidente at nai-imagine niya, wakasan ang buhay ni PBBM. Tanggalan ng ulo, etong si PBBM mga kababayan. So ngayon, kung ikaw ay tao na may problema doon sa isang tao, kasi nararamdaman mo lang naman yan, mga kababayan, kung nakakaramdam ka ng matinding inggit sa isang tao. Kasi nga, kung matindi yung inggit mo doon sa isang tao, talagang papangarapin mong mawala siya para lamang mawala yung nararamdaman mong inggit. Mga kababayan, at ang isa pa dyan, na nakikita rin natin kung wala na sa tamang katinuan ng ating Vice Presidente at naiisip niya yung mga ganong klase ng bagay, siguro pinipili niya na siya na lang yung dumistansya. Kasi nga tuwing makikita niya si PBBM, siguro ini-imagine niya na tanggalin ang ulo ng ating presidente mga kababayan. So ibig sabihin, ang problema wala sa ating presidente, mga kababayan, kung bakit nagkawatak-watak ang unit team kung hindi na kay Sara Duterte. Kasi nga, yung imagination po niya ay hindi na imagination ng normal na tao. Ano po, ibig sabihin, baka may problema talaga na dinadala ng ating Vice Presidente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tapos na. Ayun. Ayan, nakita ninyo mga kababayan ang pagiging utak kriminal ng ating Vice Presidente. Kasi ang tawag ko dyan sa ganyan, eto baka sabihin ng iba, libelos, paninirang pure, hindi po. Kasi kung titingnan po natin sa kanyang bibig naman ang galing, na minsan talagang nai-imagine niya na tanggalan ng ulo etong si PBBM. So ang tawag ko sa ganyan mga kababayan na tao na ganyan mag-isip, utak kriminal. Hindi lang din utak kriminal kung hindi may problema sa pag-iisip kasi hindi po yan naiisip ng normal na tao. Ano po mga kababayan? So ngayon, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo sa pagiging utak kriminal ng ating Vice Presidente kasi gusto niyang tanggalan ng ulo si PBBM.